Mga kababayan, medyo mabigat po, may kabigatan po ito ang binabanggit ni Congressman Ungab. Hindi lang po sinindikato nila ang mga congressional insertions that according to the information being exposed by the Philippine Chamber of Commerce and Industry, mga grupo po ito ng mga Pilipinong negosyante at mga Chinoy, mga Chinese-Filipino businessman din po, sinasabi nila na umaabot sa 700 billion pesos sa GAA 2025 or sa budget sindikato ni Marcos at nila Romualdez 2025, mga 700 billion po ang pinalusot bilang pork barrel at mga tinatawag na congressional insertions. Ibig sabihin po, hindi dumaan sa National Expenditures Plan. Ang National Expenditures Plan po ay ang proseso kung saan ang Executive Department ay bumabalangkas at nagkukonsolida ng buong budget proposal and expenditures projection na gagawin at gagamitin ng gobyerno sa isang taon. Doon po pinapasok yan. Itong mga congressional insertions na ito, hindi po yan dumadaan sa preliminary budget preparation. Ibig sabihin po, isinisingit ito. So maliban pala sa pangingialam nitong vice cam nila Romualdez at ng kanyang mga alipores na puro mga kawatan sa pundo ng bayan, pasensya na kayo, that's the real word, kawatan sa pundo ng bayan, mga durubo at mangungulimbat ng kaban ng bayan, nagbuo ng small committee within the committee of the vice cam. At ito po ang itinuturo ng mga tao, si Saldico, Manix Dalipi, at sila Stila Kimbo, At sila yan ang mga tauhan ni Romualdez na nagmamaniobra, paano nila imaniobrang parang koratong sindikato ang budget para yung mga buo sa National Expenditures Plan ay mailusot nila nang hindi mapapansin. Mabuti po at nabusisi ito ni Congressman Ungab. At si Congressman Ungab po ay 2 beses na naging chairperson ng House Committee on Appropriations. At mayroon po siyang substantial experience, sapat na karanasan pagdating sa legislation, budget and finance ng Kongreso sapagkat matagal din po ito na nasa banking sector. Ngayon, may otoridad siya sa pagsabi na maliban sa pandaraya na pagbabalik ng pork barrel sa pamamagitan ng mga ipinaparking na mga pondo na itinatago nila Martin Romualdez na nakaparking sa mga DPWH, Department of Agriculture, Department of Education, among others agencies na hindi na iprograma, hindi rin hiningi, subalit sinalakpakan nila at isinalaksak itong pandaraya na pork barrel na tinatawag nilang Congressional Initiated Cash Allocation. Bugok style nyo. Yan ang ninanakaw nila. Hindi pa kasama dyan ang flood control. So mga 700 billion yan mga kababayan. At ngayon, pinakialaman nila ang supposedly protected component of the budget. And what is that? Ito yung binabanggit ni Congressman Ungab. Na hindi dapat ito minamadyong-madyong, minimekos-mekos, o minamaniobra para ilipat-lipat o kaya bawasan o kaya galawin at imaniobra para maging sindikato. Ang 2 accounts na ito, delikado ito, na basta na lang pananampasin na minamaniobra pala ng vice cam. At ano po ito? Yung SAGF, which is the Special Accounts General Fund, na siya naman pong nakasakop sa mga calamity and emergency fund para sa ating mga kababayan, pati po sa pag-maintain ng mobility and vehicle and other components sa pag-andar po ng araw-araw na pangangailangan ng gobyerno. Diyan po ay ginalaw din nila. And we are waiting for the details kung ano po at magkano ang mga ginalaw dito sa SAGF that affected most likely kung bakit aligaga at hindi po kampante ang DSWD na kaya nilang harapin ang sunod-sunod na mga pagbabaha
sa maraming bahagi ng Pilipinas sapagkat ang kanilang mga pondo ay kulang na at nasasaid na, nangangalahati pa lamang ang taon. Ito malamang ang isang pinanggalingan dahil ginalaw ng mga kawatan at buaya sa pundo ng mga alipuris ni Marcos at Romualdez ang Special Accounts General Fund na siyang sumasakop dito. Dapat protected accounts itong mga calamity fund na ito. Pangalawa, itong use of income na nasa protected category din, ginalaw din nila. We will wait on Monday or Tuesday kung matutuloy ang privilege speech on the floor ng Kongreso na gagawin ni Congressman Ungab. Mabuti po at mayroon tayong mga kongresista na buo pa rin ang loob at matalas ang pag-iisip upang maibunyag na mayroon palang galawan ng parang sinindikato na pati ang mga supposedly protected government fund para po ipangalagaan at ipasiguro ang mga kagyat na pangangailangan ng taong bayan sa panahon ng kalamidad at mga sakuna o mga kailangang may pundong nandyan, ay pinakialaman din po itong Special Accounts Fund at pati po ang mga savings ng iba't ibang sangay ng ahensya ng gobyerno, ginalaw din po ng Kongreso ni Tambaluslos sa pamamagitan ng sinindikato nila at ala Coratong style na ginagawa sa loob ng BISCAM, including itong use of income or savings ng mga agencies of government. Wow! Terrible! Ang kakapal, mga kababayan, walang kahihiyan, garapalan po ito. At ngayon, para hindi kunwari sila guilty, nagdiskarte. Sabi ng barker ng Malacanang, ang kanilang tagapagtahol, ang sabi niya, wow, kailangan bantayan ng mamamayan ang ICAM during the budget process. Ugok! Ang binabantayan namin, kayo at si Martin Romualdez at si Marcos, sapagkat noong December 2024, when the budget bill was transmitted to Marcos, mayroon mga butal-butal, mga kababayan, at ibinulgar po ito ni Pangulong Duterte. Kasama niya si Congressman Ungab, at sinabi nila na hindi bababa sa 13 pages, amounting to 241 billion pesos ang naunang nakita na mga blankong items, pero may mga amount na inilagay, which is illegal, sapagkat yan dapat ay dumadaan sa committee and plenary deliberation and approval. At hindi rin pwedeng gawin ng BISCAM yan. The BISCAM or the Bicameral Committee Conference is only for synchronization, not for insertion, not for manipulation, not for tampering. That should be emphasized. Subalit itong BISCAM ay naging mas poderoso pa sa plenary powers of Congress, ng Senado at ng House of Representatives, to the point that they can able to infiltrate the budget process at naipapasok nila ang kanilang kasindikatuhan. Ito ngayon ay mga patotoo na tama ang binulgar nila Pangulong Duterte at nila Congressman Ungab, that may mga butal-butal ang budget bill na pinadala kay Marcos na supposedly pipirmahan niya noong December 2024 para maging GAA 2025 or General Appropriations Act of 2025. Dinelay nila ng 10 days. December 13 niya na hinabol, sapagkat yun pala ay hinilot nila ang mga butal-butal at blanco. Kaya tinatawag ito na sindikato budget, mga kababayan. Hindi na po ito nadidiscuss ng mga mainstream corporate media, at ito po ay pambihirang tinatalakay, kung kaya hindi ito nakikita at nauunawaan ng ating mga kababayan. Mabuti po at mayroon tayong balita at talakayan with Ka Eric na ibubulgar at nailalahad natin ang ganitong mga pananaw. Mantakin ninyo, 13 pages, 28 items, blanco, at siningita ng amount, walang appropriation, at mayroon ding appropriation item, wala pang amount, pinasa kay Marcos ng sindikato na BISCAM.
that even those who are infiltrators in the government coming from the CPP, NPA, NDF ay hindi nila nakita na mayroong mga amount nga at sinabi nila may mga blanco nga ay pahayag ni Raul Manuel at nadulas ang dila nitong bulati dancer ng Kabataan in Peri Recruiter Party List na oo nga, sabi niya sa isang interview, may mga butal-butal at blanco pero hindi ko alam na iyon pala ay nanggaling na sa BICAM at akala namin may time pa to review. Wala na pala. Yun, nanggaling mismo yan sa mga sindikato na kaalyado ni Romualdez na may pinalusot nga pala sila talaga. Ang problema lang, grabe ang mga kawatan sa loob ng gobyerno at kongreso. Ang kakapal ng mga mukha nila. Sabi ni Ma'am Sinaida Lee, you are correct, ma'am. Kung sa China ito, kaya sa Taiwan, wala na po ito sa gobyerno. Kulong po ito sa Singapore, baka binitay pa mga ito, mga kababayan. So this is very revolting to the senses of the people, and this is seriously dangerous. Sapagkat uulitin nila ito, kahit lagyan mo pa ng butik-tik ng mga CCTV camera, ang sesyon ng Vicecam, kaya nilang panusutan yan. Ang mga sindikato ay sindikato talaga yan. Kagaya po ng binabanggit nito ni Congressman Tere Ridon, na dati itong operatiba ng CPP, NPA, NDF, ngayon party list niya Bicol Saro. Hindi ko alam paano napunta ito sa Bicol Saro, pero ito ay komunistang teroristang urban operative. Nung naging representante ito ng Communist Party, NPA, NDF sa Kabataan Party. Pinalayas ito at sinipa ni Pangulong Duterte sa kanyang termino noon, isang taon lang siya halos, sa Presidential Commission for the Urban Poor dahil lakwatsera ang Tere-Ridon na ito. No? Bakit lakwatsera? Hindi ko alam, basta yun ang sabi sa kanya, lakwatsera. No? Travel ng travel, business class pa. Nagalit si Pangulong Duterte nang malaman ito, pinalayas sila lahat, no? Mga kababayan. Ngayon, sinasabi niya, ipakita daw ang ebidensya doon sa mga nag-aakusa na ang mga pundong ito ay kinukurakot ng mga kongresista. Bugok mo. Sinong sindikato ang nag-i-issue ng resibo? Ang lahat ng transaksyon ng kickback, ng pagnanakaw, at mga pagpapalapaw kung sa mga Ilonggo pa, chikiming, sindikato na pagkuha at pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang mga politiko at sindikato na mga kriminal, they don't issue receipts. Hindi mo ba alam yon, Tere Ridon? Mag-aral ka muna. Walang sindikato at mga kawatan sa pundo ng gobyerno na nag-i-issue ng resibo. Hoy, nanakawin ko ang 40% nitong aking pork barrel at ng aking mga projects na ito at ako din mangungontrata, itong resibo ko, bugok. Hindi ginagawa yan ng mga sindikato. Hahanapan mo pa ng resibo si Mayor Magalong. Hahanapan mo pa ng resibo si Congressman Ungab. Kasi gawa nyo yan. Gawain po yan ng CPP, NPA, NDF. Ang mga ganyang kasindikatuhan. May mga NGO sila, non-government organizations, na sila din po ang nagpo-put up, nagsisilbing conduit ng mga pagpapapasok ng mga pundo. Halimbawa, itong CPP, NPA, NDF, they were able to get mga almost 2 billion pesos noong kasagsagan po ng kalamidad at pinsala na idinulot ng Yolanda. During the Yolanda typhoon, ang mga NGO na CDRC, CERNET, no? Makinig ka, Tere Ridon, ha? CERNET, CDRC, ay mga NGO ito ng government organizations na hawak ng Communist Party of the Philippines. Dito pumasok ang mga international donations na galing Europe, na mga bansa, Amerika, at iba pang bahagi ng mundo kung saan po nagpa-fundraising sila sa gitna ng kalamidad at dalamhati ng mga mamamayang Pilipino, binagyo at nilunod na ng baha. Ang mga kulukoy kagaya nila, Tere Ridon, ay nagpa-fundraising sila noon, mga kababayan. At yan ang ginagawa nila. Ginagawa nila ng mga peke na resibo. Ang mga paggamit nila ng pondo na bilyon-bilyon
para gamitin sa CPP, NPA, NDF operations. Yan ay terrorism financing. Yan ang mga grupo na pinanggalingan nito ni Terry Ridon at uupo yata ito sa Tuwadcom 2.0. Kasi magpo-convene daw sila at siya naman ang bumabanggit na ang mga kaso ng mga namatay o na-missing na mga sabongero ay malamang daw konektado sa war on drugs ni Duterte at kaya dapat imbestigahan sa Tuwadcom 2.0. Mga kulukoy talaga, no? Mga abusado at mga manggagatong, mang-uupat para lamang wasakin ang mabuting ligasiya na mga ginawa ng administrasyong Pangulong Duterte. Sinipa yan ni Pangulong Duterte kasi lakwatsera, waldas sa kabanang bayan, yang si Terry Ridon na nagmamagaling, chairperson daw siya ng Committee on Public Accounts at magiging bahagi siya ng mga magko-convene ng Tuwadcom kasama po si Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Benny Abante. Ayos! Mga kababayan, ito, sagutin nyo muna ito. Papasok na ang budget deliberation ngayong August. No? Magsisimula na yan yung mga committee sponsorship, yung presentation of agency budget of all government agencies consisting of 3 branches of government. Ngunit, nagpalabas na po ng diskarte na propaganda statement si Martin Romualdez at ang Malacanang na babantayan daw dapat ng taong bayan, ang BICAM. Tama, babantayan dapat ng taong bayan yan, pero alam na namin na kaya niyong lusutan yan. Hanggat walang nananagot, walang nakukulong, walang nabibitay, at walang nasisipa sa mga kawatan na mga politikong ito, kayang-kaya pa rin nilang lusutan at sindikatuhin ang budget kahit anong bantay sa BICAM. Bakit? 24/7 ba na nakatutok ang taong bayan doon? Hindi naman Nagpapahinga din yon ang mga tao. At alam namin, diskarte yon sapagkat anong bantay man, kung kayo ay mananalakay, mananalakay talaga kayo para nakawin ang kaban ng bayan. Yan ang pananagutan ni Marcos sapagkat alam niya, sabi ni Lan Cabugnason, dapat bitayin ang mga ito. Ka Eric, I agree. Dapat bitayin ang mga yan, mga kababayan. Kaso wala tayong hatol na bitay sa Pilipinas. Pero pwede na rin po gawin yan sa panahon po na magkaroon ng reforma sa gobyerno. Kailangan pong magkaroon ng ganyang pananagutan to the point of death penalty dito sa mga magnanakaw na ito. Magbabalik na naman ang Tuwadcom, ka Eric. Gilbert de la Serna. Opo, tama po kayo, magbabalik na naman po sila at gagamitin nila ito para ipagpapatuloy ang pagwasak at pag-atake kina Pangulong Duterte, kina Vice President Sara Duterte. Pero dyan sila nagkakamali. The more na mag-aabuso at mag-display ng power and arrogance itong mga kulukoy na alipores ni Marcos at Romualdez, itong Tuwadcom nila, the more na minamahal at niyayakap ng taong bayan ang Duterte brand of leadership. Hindi po nila yan pwedeng baliin, mga kababayan. Yan ay katotohanan. Mantakin mo kahit anong atake ng Tuwadcom, Tricom, kung ano-anong mga binuhusan ng billions of pesos para sa dirty propaganda attack against former President Duterte and the Vice President, hindi po nagmamaliw ang pagsuporta ng taong bayan. Bakit? Before the elections, 1 week before nitong May 2025, ang pinakamataas na trust and approval rating ng pinagkakatiwalaan na magiging leader ng bansa ang pinili ng taong bayan, Rodrigo Duterte. 63% approval and trust rating and confidence level of support ng mamamayang Pilipino. Si Sara Duterte, 58%. Si Marcos Colocoy, 23%. Si Martin Romualdez, 9%. Hinilot na yun, At walang nagawa ang kanilang bayaran na Octopus Research. Octopus parang pusit, ginagamit yan octopus para yan sa sa mga ihaw-ihaw. Ginagamit yan sa mga pulutan. Yan po ang pulutan research nila na grupo
na gumagamit ng mga research para magkaroon ng mind conditioning, octopus research. So maganda po itong binanggit ni Congressman Isidro Ungab na dapat po busisiin ano po ang mga ginalaw, ano po ang mga minaniobra dito sa protected accounts and protected funds like the special accounts na kung saan po na pertain ito para sa pagpapasiguro na ang mga calamity fund and emergency fund ng ating gobyerno ay hindi mawawala o hindi po namamaniobra. At ang isa, yung use of income fund na ang mga savings ng different agencies of government ay hindi dapat po ito sinasalaula at ginagamit para kurakutin. We will wait for the details of the expose na ngayon po ay inilabas panimula ni Congressman Ungab. Ayan. Maganda-ganda po ito, no? Okra research. I like that. Sino nagsabi yan? Kimura Dolores. Grabe ang mga korap sa ating bansa. Sa Japan, malaman kang korap, aba, ipapupulis ka at ikukulong ka o kaya ipapahiya ka sa publiko. I agree sa ganyang sitwasyon sa Japan. Linalyn Bidico, na late ako kay Eric. Mayong gabi, it's okay, Linalyn. No problem. Importante nandyan ka na. Good PM ka, Eric. Pagaling po kayo. And ingat always. Thank you, Rose Valle. Good evening ka, Eric from Singapore. Gina Ortez, Virginia Malonzo, Crank Brothers Vlog. Ka, Eric, kumusta ka na? Kumusta daw sabi ni Clara Mon? Yeah, kumusta din? Thank you. Crank Brothers Vlog. My Jets. Shout out naman ka, Eric from Singapore, sabi ni Gina Ortez. Edita Nakpil, wag ninyong pabayaan si Inday Sara. Thank you. My Paris, tumatatak talaga yung sinabi ni Toby na blank check. Yan. Isa pa yan. Yung binulgar ni Congressman Toby Chanco. Mantakin yung mga kababayan. Nakakatanggap ka pala ng message, no? If you will attend itong mga karaban-karaban ng serbisyo ni Martin Romualdez at ni Marcos, totoo pala ang pito-pito. 777. 7 million sa AX, 7 million sa AKAP, 7 million sa tupad. Bahala ka na. Convertible to cash. Wow! Ang galing! So kung every month 2 beses yan, edi ibig sabihin po, hindi bababa every month? Sa humigit kumulang 25 milyones ang napupunta sa mga alipores bawat isa ni Marcos at ni Romualdez. At yan ang dahilan kung bakit nagdurugo at nagkakaroon tayo ng tinatawag na chronic budgetary deficit.